Hi guys! Welcome back to our vlog! Alam mo, dapat hindi ako mag-vlog, pero gusto ko tong ma-save sa aking digital diary kung ano ba ang aking Friday ngayon. Katatapos ko lang ng online work, wala kaming set up sa labas, kundi dito kami sa bahay, and I'm start my work 9 o'clock hanggang 4. Magpa 5 na, and si Sweetie lalabas siya ng office sa mga 6:10 or something. Pipikapin niya ako. Dapat magbo-vlog ako ngayon kasi meron akong ka-date, one of my good friends sa mga unang trabaho ko dito sa Amerika, si Vanessa. Kaya lang, dapat magkikita kami for medyo late na. Hindi siya nagda-drive. Ayoko rin na gabihin siya at medyo malayo yung bahay. Hindi naman malayo, pero kasi minsan nag-grab siya or nagbaba. So sabi ko, next week na lang. Hiset namin yung date para mula lunch hanggang coffee makapagkwentuhan kami. She's my Mexican girlfriend. Ito siya. Ayan. Hi Vanessa, I missed you. And also Yula. Very busy si Yula ngayon. So, hindi ko alam kung kailan siya magpapakita sa amin. Ayan. So, medyo mainit ngayon dahil malapit nang matapos ang summer. Pag ganito talagang last week of August hanggang mga middle of September, ayan na yung mainit na kailangan. Naka-aircon na yung bahay nyo, kaya medyo maingay yung aming, maingay yung paligid ko kasi naka-aircon yung bahay dahil mainit po talaga. Ayan. So, naisipan kong i-haul kung ano mga ilang nabili namin na halos inabot na kami ng gabi sa outlet mall. Ito naman yung mga ilang preparations namin ipapakargo para sa family namin para sa Christmas, what we call this, Christmas gift. At babalik na naman kami. I think magbo-vlog ako next Sunday. Babalik kami na outlet mall kasi I think Labor Day dito sa Amerika. So walang pasok ng Monday. But I think Monday napakadaming tao niyan sa outlet mall at saka may mga ilan pa akong orders sa pasabay. Kita nyo naman na we have 3 bags na piniprepare para i-pick up at makaabot tayo sa cut-off because we have 12, 13, and 14 bags. And may humihirit pa ng ika-15. Pag-iisipan po natin yan, okay lang daw sa kanila kung late of December or first week of January nila ma-receive as long as maka-join sila sa sale next week. I think hindi naman siya ganun naka-sale, but I think may mga lesser talaga na items na makukuha ako sa outlet mall. At ngayong hapon, naisip ko rin mag-coffee. Parang na-miss ko mag-Starbucks kasi simula ako nag-preggy. Nakakapag-Starbucks ako pero hindi ko na-enjoy na sana dun nga ako mag-work, kaya lang medyo naka-video call kami ng aking mga kliyente. So, medyo maingay. So, sabi ni Sweetie, mag-date tayo ng ilang minuto doon. Mag-coffee tayo. Namisa namin yung maupo ng ganun, magkwentuhan at magkumustahan. And we're going to Ross kasi doon sa kalapit ng Didis na malapit sa amin, nagbukas na ang Ross. Kaya most of the time doon ako namimili ng mga pasabay. Ang gaganda rin ng items nila and yung iba talaga masyasaka kasi talagang mura sila. So, I think before ending my vlog, maisama ko kayo doon para naman medyo mahaba ang ating vlog at ano bang nangyari sa akin ngayong Friday. Sobrang na-miss ko ding mag-diary ng Friday kahit na ganito lang ipapakita ko sa inyo na I'm back, you know. Kanina din in my break time, nagnubi na rin ako, nagpray ako kasi nga I think 4 weeks na yata na wala yung baby ko. So, pasensya na naisisingit ko. Talagang nandun pa rin yung lungkot and I have someone of my good friend. Nasuki ko rin sa Pilipinas na kapitbahay ko rin na talagang sila yung talagang sobrang suki ko na nagsimula ang Dance Pink Closet. Walang iba kundi si Jillian na nakapagkwentuhan kami kahapon kasi gusto rin niya umorder ng mga bags ko. Ay, yun nga, nangyari din to sa kanya. Napakahirap talaga and pag talagang plinano mo na gusto na talaga ng katawan mo, biglang nawala, nakakalungkot. But anyway, sabi nga, we have to move on. And I'm so happy. Hindi naman to sa kaanuhan, ano. Nag-first menstruation na ako ngayong August. I'm so excited para sa gamutang mangyayari kung talagang possible na mabuntis uli ako. So excited ako sa preparation na yan. So, yan, masayang-masaya ako. Kasi parang feeling ko, mas alam ko na yung gagawin ko ngayon, mas aware na ako, mas marami na akong napag-search, napag-aralan, advice sa mga doktor ko, with also my family and some of my friends. So, medyo mas malakas na yung loob ko na mas paghahandaan ko na talaga ito. Ayan.
So, medyo dodoblehan natin yung ingat at medyo silent bago natin daw kung ano-ano na naman. Ayan. So, but anyway, gusto ko muna ipakita sa inyo yung regalo ko sa asawa ko. Sa Vans namin binili. Mahilig lang siya sa mga ganitong simpleng rubber shoes na nagagamit din niya sa office, sa mga meeting or something. But regularly, ang ginagamit niya sa office, yung binibili niya sa Pilipinas. So pag umuwi kami sa Pilipinas, kung familiar kayo sa Pacific Mall, yan, may magandang bilihan doon ng sapatos. So talagang bumibili siya ng 2, 3. At kapag may pumupunta sa Amerika, nagpapabili siya kasi comfortable daw siyang gamitin yon sa office at pag nagda-drive siya. So, most of the time, gusto nga rin niyang gamitin. Wala lang kaming makita dito sa Amerika. So, ito ang binili niya. I think, parang ngayon lang daw niya nakitang lumabas to or latest. Leather siya and kulay brown yung pinili niya kasi parang hindi pa siya nagkaka-brown. And ito namang brown ay para sa lahat din ng color like black. So, pwede siya nakapantalon, naka-shorts, whatsoever. Ayan. So, nagamit na niya. Na-sanitize ko na naman to, kaya okay lang. So, happy birthday, sweetie. Tapos, yung polo namang short na gamit na niya. So, nasa tabihan na siya. Then, first, unahin muna natin. Una akong dumaan sa Steven Madden's na bag. Hindi ko alam kung napakita ko na ba to before na gustong-gusto ko siya. And hindi ko alam kung ibibigay ito kay mami kasi gustong-gusto rin to ni mami. Nagustuhan ko rin yung kulay purple nila pero wala na siya. Nag-aabang uli ako noon. Same din sila ng texture ng Steven Madden's. Ayan, hindi pa ako nakakapagtinda nito sa aking shop kasi alam mo naman na aking mga suki, gusto nila medyo mura lang. Hanggang laging 3,500 to 4,000 lang or sometimes hanggang 6,000 lang yung kaya nila. Or kababaan, 2,500 hanggang 3,000. So ito kasi parang nabili ko siya ng medyo nasa 7,000 pesos pa to 8,000 pesos. Pero nag-range siya nag-lesser siya ng $120 at almost 6,000 pa rin siya. Na less lang siya ng 2,000. Nagustuhan ko siya. Ang ganda ng kanyang pagka-bag niya. Kasi nga mahilig ako sa malalaking bag. Kasi nga, once in a while, sa isang linggo, we need to go to another place para magtrabaho. So, gusto ko nandun lahat. And you have to bring your laptop kung walang physical computer na ibibigay sa'yo. So, gusto ko siya at napakita ko siya sa mami ko. Parang nagugustuhan niya. At ang ganda ng interior niya na Steven Madden's. Ayan. Napapaibig ako sa brand na to. Most of my bag, ganito. And meron din siyang Steven Madden's. Ayan siya. Ayan. So, I think this one, dahil nga hindi ko alam kung anong weather sa Pinas, kung okay siya. But, basta as long as maayos yung inyong tabihan, pinupunasan ninyo, they have same cabinet, tatagal talaga yung mga bag ninyo. Kasi dito naman sa Amerika, most of the time, malamig talaga, napakadali lang ng tag-init. Kung tag-init naman, naka-aircon yung buong bahay, at maayos na naman yung lagay ng bag ko. So, definitely, very safe yung mga bag ko. So, dito talaga sa Amerika, wala nang di naman akong makuha na hindi ganun ka-branded. Although may mga magaganda rin na hindi branded, tarang made of America or some places. Pero talaga, naibig ko talaga ang Steven Madden's. Ang ganda niya. Ayan. Tumingin din ako ng rubber shoes, all doll shoes. Wala akong nagustuhan. May nagustuhan ako sa doll shoes pero medyo size 6. So ayoko mag-waste na naman ng pera. Lalagyan ko na naman siya ng insole. Ayoko, gusto ko yung tama sa akin. May in-order ako sa online na halos dumating na from Amazon and it's my birthday gift. For sure, ipapakita ko na lang sa inyo kapag ako ay nag-haul ng birthday gift ko. So, isa to sa sana birthday gift ko sa sarili ko pero asawa ko ang nanlibre sa akin. Maraming salamat. Talagang pinapasaya niya ako ng asawa ko. Ayan. So, Steven Madden's, I don't know kung ipapadala ko to sa amin or titingin ako sa online ng purple nito kasi ang ganda niya. Pag nakalagay lahat yung gamit mo tapos ang dami niya kasing, alam mo yun, ang dami niyang lalagyan. Compartment niya. So, talagang pwede itong pang-travel, pwede itong pang-trabaho, whatever. So, napaibig ako sa mga ganito. And very casual siya if you want to go by work, isimba ka, parties, or magta-travel ka, pwedeng-pwede itong bag na to. And especially, magbibili talaga kayo ng bag kahit medyo branded siya at may presyo siya. Talagang kailangan pag-ingatan nyo, itabi nyo ng maayos
para din tong may buhay. So, alagaan natin para tumagal at mas magamit natin at hindi tayo manghinaya. So, for me, ang ganda niya. So, napasaya talaga ako niya. Next naman is, namili rin ako ng mga ilang papasko sa aking mga friends at sa mami ko. Mga t-shirts lang din naman to. May USA siya. Ayan. So, basta pag may mga sale, nag-iipon-ipon ako para alam kong ibibigay ko sa friends ko, mga angels ko. Para sa ganon, hindi tayo nahahaggard talaga pagdating ng Pasko. Alam mo, natutunan ko rin yan, matagal na, kahit yung mga suki ko, May pa lang, nakalista na, nakabudget na, para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon, hindi tayo yung talagang dali-dali, yung parang hindi ganun natin kabukal sa puso ang pagreregalo. Ako pa lang mga May or April, sinusulat ko na yan, dinadiary ko na yan kung sinong reregaluhan ko, or anong ireregalo ko sa kanya, na very useful ba to, or kailangan niya ba to. Hindi yung basta gagastos ka lang, maghihinayang ka lang dahil Pasko, dahil gusto mo magbigay. Mas maganda talaga kahit hindi mahal, basta ito ay maayos, maganda at mapapakinabangan. Why not na ibigay natin to sa ating mahal. Ayan. So, nagbili din ako ng ganitong t-shirt para kay mami. Kasi nga, most of the time, si mami ay nag-JRS, lumalabas, sumisimba. Siya ay nagpapa-check up. So, maganda talaga, naka-pants ka lang or naka-slacks lang siya at naka-t-shirt. Very maginhawa kasi alam mo naman ang weather sa Pinas. Paiba-iba ng weather sa atin, merong tag-ulan, bigla na lang iinit. So talagang very comfortable yung mga pinapadala ko, mga blouses kay mami. Pero may mga ilan akong magandang blouses na pwede niyang gamitin ngayong season of holiday of Christmas. Okay. Yun, isisingit ko lang yung mga preparations ko before kasi napakaganda nung preparations before. Nung ako'y nagbubuntis, nag-order ako sa fashion collections na pang preggy and excited ako dahil hindi ko pa ito mga nagagamit kasi hinihintay kong mag 4 months to 5 months ako at gusto ko nga itong ipaayos pa dun sa mananahi kong Vietnamese. So, ang cute lang niya, it's a Korean clothes. Ayan. Sa Korea ko to in-order with Amazon. Nahanap ko sila kasi na-search ko na magaganda mga pang-preggy nila. And then dahil nga abutin ako ng winter, kahit sleeveless siya, basta naka-jacket ako, naka-heattech ako sa loob. So, protected ako, hindi ako lalamigin. Ang ganda ng tela niya, makapal. Ayan siya. Kahit ka summer, pwede dito. Alam mo naman pag summer dito, pagpasok mo ng mga mall or kainan, malamig siya. So, protected ka pa rin kahit pumunta ka ng what we call this, kaya sasakyan ka, naka-aircon kayo. So, ang cute ng mga style niya, may ribbon-ribbon. Alam mo naman ako, very kikay style ang gusto ko, kakaiba, ayan. And then, napili ko tong gold kasi yung mga step-in and sandals ko ay typical. May gold akong sandals, white. So, talagang kino-combine ko talaga kung anong meron ako. So, para mas madali ko siyang i-mix and match at magamit. Ayan. So, pinagpe-pray ko na sana this year or next year mabuntis na tayo so para magamit natin to. Kung hindi naman, okay lang din. Pwede ko tong ipaayos sa aking mananahe. Every Sunday, alam nyo naman na nagsisimba ako. So, pwede tong magamit even winter o hindi. 'Di ba? So, double purpose din. Next naman, nagustuhan ko rin tong pink. Alam mo namang favorite color ko din ng pink. Ang ganda niya. So, ayan siya. Medyo malaki talaga siya, I think medium. So, Asian na tong size. Pero dahil nga may mananahi naman akong nasagip sa akin para i-repair. So, siya mag-repair nito. Doon pa rin siya sa fashion collections. Ayan. So, ang cute niya. Ayan. So, pwede ako naka-sandals dito kahit nag-rubber shoes ka. So, talagang nag-ipon ako ng pregnant ako. But anyway, hindi naman ako umabot ng 4 months. But so sad. But pinipray ko na sana this time or early next year kung mabuntis tayo. At least may mga prepare na tayong damit. Hindi na tayo gagastos. At imi-mix and match ko na lang. Kasi trinay ko rin yung mga old collection kong dress. Hindi talaga sa akin nagkasya. Pinilit ko man siya, pili lang yung pwede sa akin. Kasi biglang lumaki yung balakang ko at lumaki agad yung puson ko. So, dahil nga mga dress ko, ang iba ay medium, ay kailangan medyo pa-large na or something. It depends. Medyo payat lang tingnan, pero dun sa puson at dito sa body natin, nag-iiba talaga. So, ang hirap gumalaw ng hindi ka komportable. Kaya pag buntis ka, mas magandang komportable ka para hindi ka nahirapan, hindi bloated ang pakiramdam mo, at hindi mahirapan si baby, lalo na ako. Ayan. So, ang ganda niya.
pang winter din siya kasi nga akala ko abutin ako ng winter kasi ang anak ko sana ay March 4 yata ang anak ko. So talagang dadaan ako ng October, November, December, January na sobrang winter. So mag-heat tech na lang ako, naka-jacket na lang ako. So okay ako. But happy naman ako na kahit hindi naman tayo mabuntis agad, ipa-repair ko lang siya. Pwede ko siyang gamitin sa pagsimba. So yun, hanapin nyo na lang yung what we call fashion collections. Ang ganda niya. This one. Oh, diba? Medyo maluwag talaga at medyo iba yung nakuha ko. Ito ulit yung black. Pakita ko. Ang ganda, diba? Kasi, mas maganda yung very comfortable ka talaga. Ayan. Siyempre, pag buntis ka, maganda yung nagsisearch ka kung anong susuotin mo, anong komportable sa'yo. Hindi yung gastos ka lang ng gastos dahil preggy ka, gusto mo lang pumasyon. Hindi. Ako talaga, ilan lang din yung binili ko. Sabi ko, ulit-ulit ko lang tong magamit pag nag-check up or nagsimba or lalabas kami. Kasi mabilis din naman yung proseso and most of the time, nasa bahay lang din naman ako. And then, mas gusto ko pag preggy ako, naka-leggings ako at maluwag lang na t-shirt. Mas komportable ako nun. So, nung mga naghanda na rin ako nun, may mga old na naman akong leggings na may feather sa loob para sa winter. So, okay na. Hindi na kailangan gumastos. Next naman, ito ay nabili ko din. Ang ganda rin to. Fage flower. Ayan. So, cutie. Nabili ko to sa TJ Maxx before. Ayan. Ang ganda din niya. So, sana gagamitin ko to nung may 8 weeks o 9 weeks kong ultrasound na may check up pa na akong ibang hospital but hindi siya natuloy. So, ito naman pwedeng pang summer dito. Pwede rin naman tong pang winter, pang simba. Kasi pag sumisimba talaga ako ay nakadress talaga ako. Mas komportable ako or kung may mga parties akong pupuntahan, at least may mga dress na ako. Dumami yung dress ko. So, yung mga ibang dress ko na medyo hindi nakasya talaga sa akin, i-fix ko siya at may mga ilan akong pagbibigyan ng mga angels namin na pwede nilang pakinabangan, di ba? Hindi ko na siya i-donate, hindi ko na siya ibebenta. Ibibigay ko siya sa mga girls of angels ko na nagdadalaga na kasi nahihilig din sila sa mga dress. Parang giveaway ko sa kanila yon. So, eto ang ganda niya. Hindi ko pa rin siya nagagamit. May tag pa rin. Halos na mga dress ko ay may mga tag pa din. Eto siya. Kahit yung mga hinol ko sa inyo before na nabili ko for summer for TJ Maxx, hindi ko pa sila nagagamit. Kasi nga talaga nung nagbuntis ako, halos hindi ko mapakinabangan yung sarili ko, nakahiga lang talaga ako. Nag-outfit man ako, madalas nakapalda ako noon or naka-leggings ako or mga old dress ko muna yung ginamit ko kasi nga plano ko, pag medyo lumalaki na, kasi okay naman yung mga sukat na dress na binili ko, saka ako gagamitin para lesser gastos and budget din tayo. So, i-mix and match na lang natin. So, ito ay pwede ko rin naman tong gamitin pang simba. So, ang ganda nito, very long dress siya. Ayan. So, hintayin natin ulit tayong ma-pregnant. Kung hindi naman, magagamit pa rin natin yan. Next naman is ang aking sister-in-law at ang aking isa ring favorite na si Pretty. Ang aking pamangkin, halos kaibigan at barkada ko na talaga. Na halos talaga siya ang tumutulong din sa akin sa mga idea sa YouTube. At abangan nyo kasi talagang pinupush ko siya na kami ay mag-vlog pag uwi. Lagi kong sinasabi yan, pero dahil nga busy pag umuwi, alam mo naman pag umuwi tayo, talagang time to family, friends, pahinga, kwentuhan, lalo na pag may okasyong Pasko at New Year, talagang sobrang intact. Hindi mo na nagagawa yung mga kung ano-ano at kung ano na lang yung mga nabavlog mo na pwede mong isave as one of your good memories sa YouTube channel ko. But anyway, next time, pipilitin ko na siya. So, pumunta kami ng Crocs. Wala pa namang sale ang Crocs, pero alam niyo naman ang Crocs dito sa Amerika, may mga hanay talaga na buy one, take one, na sila ay naka-sale. But, hindi na siya ganun kagaganda. So, pwede kang pumili. Yung iba, pinipili ko din, pinapaninda ko. Kasi alam ko yung mga suki ko sa Pinas, gusto nilang mababang presyo. Kasi medyo mahal nga ang Crocs sa Pilipinas. So, I think next time, may parating ako mga sleepers na nabili ring sale na kaya sa bulsa. Pero hindi ko talaga siya kayang ibaba. Syempre, meron tayong cargo fee. And then, para mabawi na rin natin at medyo kumita rin tayo. So, parang pumapatak siya ng mga 1.5 to 1.7. Pero okay na rin yun kasi nabili natin siya sa outlet mall ng very sale din talaga. So, sa Crocs, I think this is for my
ay pretty to. Ganito lang style na gusto niya. So, ito ang naisip ko kasi ina-ask ko na rin sila kung anong gusto nilang Christmas gift para mas maayos silang gamitin. Ako kasi, dati, I'll always give surprise na rin. Pero parang ngayon, mas magandang sabihin mo na yung gusto mo para mas komportable ka. Kasi, bukal din naman sa puso ko ang magregalo, lalo na Pasko. Yung sharing love and care pag Pasko. And talagang binabudget natin ito. So, ito nagustuhan niya. Ito ay parang, ano to, may clocks ba to ang tawag, ganyan. So, mas maganda na yung ganun para alam natin. Tapos, dadagdagan ko na lang to ng mga kikay kits at saka mga t-shirt or something kasi ma-format, ma-fashion din tong aking pamangkin dahil sobrang ganda rin itong pumorma. So, yun yung mga plano kong i-gift sa kanya sa Pasko na alam kong magagamit niya pag lalabas siya, sisimba sila, or may mga lakad silang pupuntahan. At least, may mga ilan akong pwedeng maibigay sa kanya at magamit. Na sister-in-law ko, may mga ilan na rin akong pinipare, mahilig din to sa mga blouses, sa bag. So, yung mga yun talagang tinatanong ko na para mas gusto. Yung sa kanya naman medyo old rose or brown yung sa kanya. Ayan, ang ganda din. So, ito yung mga ilang pang Christmas gift namin sa kanila na halos aabot to ng Christmas. Kasi kung aalis ito ng last week of August or first week of September, tiyak na last week of November or before Christmas, nasa kanila na. So, magagamit na nila at ma-open nila ang mga Christmas gift namin. Ayan. Next naman is, I have a Christmas gift from my brother-in-law. Alam mo, napapansin ko na palagi kaming sapatos, mga polo short. Pero dahil nga sa field of work nga, ito talaga ang gusto namin ibigay sa kanya para magamit niya talaga. Kasi alam namin marami siyang meetings, seminars, kung saan siya pumupunta. Ang dami niyang trabaho. I'm really proud of you, bro. Ayan. Nakikita ko sa mga Facebook niya. Same din sila ng asawa ko. Hindi ko na ipapakita, nasa box lang din siya. Ito yung kanya kasi pinili niya ay black para magamit niya sa mga trabaho niya. Importante din talaga kapag tayo nagre-regalo ay yung talagang gusto nang gamitin at naaayon sa daily life nila para magamit nila, diba? Next naman is sa aking anak, first time siya nagpabili sa Converse. Kalimitan ng sapatos na ay Puma. Kasi yun lang yung may mga size 6 dito. Meron na rin siya siyang Nike akong nabili. This is the first time na may Converse siya. And this is my Christmas gift. Tinanong ko na siya. Ito ay Christmas gift namin ng kanyang papa. Dahil talaga namang very good siya sa school. Kaya sabi namin, deserve niya na ma-relax din for Christmas, makatanggap siya ng magagandang gift. Hindi naman namin siya sinasanay sa mga material na bagay, sa mga regalo or pera. Kasi nandun pa rin yung kailangan may disiplina. Hindi naman porket may ginawa ka ay may rewards palaging pera o regalo. Ito na may napakadalang lang, and dahil hindi nga kami uwi ng Pasko at hindi siya makakapunta dito, kung anong kailangan preparations din niya sa college, kasi alam ko parang siya ay naka-casual or something. Hindi ko alam, pero I think USC may uniform sila, or kung maglalasal nga siya, palaging papalit-palit ang damit. So gusto ko parang relax lang din siya in first year niya para i-mix and match lang din niya ang mga damit na meron siya. And supposed to be, first time niya nag-request ang Converse. Hindi talaga to nag-request. Napakadalang kasi ang anak ko, hindi naman maluho, hindi rin maarte sa damit. Pero mahilig siya sa fashion. Nag-order din daw siya sa mga online, Lazada. Most of the time naman ang cargo ko, pinag-shopping ko siya at pinapadalhan ko din talaga siya. Nagaling sa TJ Maxx, Marshall, and yan, tsaka ang rubber shoes niya kasi yearly ko talaga siya binibigyan. Last kong binili sa kanya, Steven Maddes, nung pumunta kami ng Las Vegas. I think umuwi kami last year. Pareho kaming nakakulay green na rubber shoes. And today, ang ibinigay ko sa kanya ay Converse kasi wala pa siyang Converse. I think bumili siya ng Converse sa Pilipinas sa SM, pero sarili niyang pera at sarili niyang ipon. So, nakaka-proud yan si Ate Tambe kasi hindi siya gasadera. Talagang nag-iipon yan at pag may gusto talaga yan, pinaghihirapan niya talaga. Although, binibigyan namin siya ng baon dahil wala pa naman talaga siyang trabaho, pero ibig sabihin marunong siya magtipid at magdiskarte talaga. So hindi siya yung talagang parang bata na, "Mami, bilhin mo ako, Mami, Papa, bilhin mo." Hindi siya ganun. Yun. So ito yung binili namin, Converse. Yan. I think gusto ko siya. Nag-iisip ako, pero dami ko ng rubber shoes. Nagagalit ng asawa ko. Saan mo ba ilalagay yan? Pero ang ganda niya. Very classic lang siya. I think this one is Life Taylor something. I don't know. Hindi ako marunong ng ganun. But it's very nice. Naka-outfit dito. And it's a simple of Taylor. And then may pink siya. Sabi ko nga, I think hindi ito sale.
medyo pitik ang presyo, pero but okay, deserve naman niya to dahil sobra siya nag-aaral, napakabait niya. At sabi ko nga sa inyo, hindi man ganun ka-perfect yung anak ko. Syempre may mga pinagdadaanan pa rin, pero hindi ganun kami binigyan ng sakit ng ulo. Kaya for me, deserve niya mga bagay na nawi-wish siya, na napakadalang naman niya mag-wish. Kasi hindi nga talaga siya maluho. So, this one, sabi ko, para gusto ko bumili kasi para pareho kami. Napaka-classic niya. Ang anak ko hindi masyadong mahilig sa colorful. Very classic color yung gusto niya. Nagko-colorful din siya sometimes. Pero magkatiwalas kami pomorma. Magkatiwalas kami. Mas mga Korean style yung gusto niya. Yung mga polo style, pants or something. Very simple lang din talaga. Pero pag may mga party, pupuntahan, pumoporma naman siya. Kasi may mga ganun naman siyang damit. So, I think this is the best Christmas gift. Pinakita ko na kasi tinatanong na rin namin siya kung anong gusto. Kasi mas maganda talaga, tinatanong nyo na siya para sa ganun hindi rin kayo nag-aaksaya ng pera. Hindi man ganun ka mamahalin or mamahalin man. But, you know, Christmas, napakadalang dumating ng Christmas. So, ibigay na natin yung mga yan. Next naman ay pareho naming binilhan pa rin siya ng Lacoste. Dan mahilig yung anak ko sa mga polo shirt, US polo ang mga gusto niya, at karamihan lahat ng kulay nabibilhan ko na siya kasi nagko-collect na rin ako ng ganun. Kasi ginagamit ko rin pang work para pag nakapants, very formal na yung dating niya. And bumili rin ako ng sa akin, tig-isa. Ito is for my birthday gift. Saka ko na ipapakita, pero parang polo lang din naman siya pag nag-hold na ako ng birthday ko. And yung sa kanya, parang ito daw yung wala ng kulay. Para siyang blue na nag-gray. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, ito yung isa kong binili sa kanya. Kasi mahilig siya ng ganyan, naka-rubber shoes, naka-pants lang, ganun. Very, very classic lang din siyang pumorma. So, yun yung mga gusto niya para mga Korean style from Lacoste. So, yan ang dalawa ko ng papasko sa kanya, kami ng papa niya. May iba pa kami ilalagay na naisip na gift for Christmas, and for sure, late na yon. At pinag-iipunan talaga namin siya. Ayan. So, ito pa, ano pa ba? Tapos, ano pa ba nga binili namin? Wala na rin masyado. Then, syempre, sisingit ko pa rin ang shopping queue, ang aking Korean shop dito sa Amerika na halos nagpapasabay din ako nito. Ang dami nilang bago, hindi to sale, pero alam mo yon, nung medyo depression tayo nung nawala yung baby ko, hinayaan ako ni Sweeting mag-budget. And I think deserve ko naman to kasi yung kinikita ko naman sa pasabay, may sahod ako doon, syempre. Iniipon ko din yon, at kapag may extra ako, talaga nagsha-shopping talaga ako. So, singit ko yung Q Fashion. Nag-sale na ito, namili na naman ako kasi talagang, alam mo yon, wala lang. Gusto ko lang din talaga. First, ginusto ko to kasi ito, napakaganda niya. I think baligtad yata to. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ang ganda niya. I love it. Magagamit ko to sa mga event namin sa office kasi once in a while nga kailangan maganda ang suot. So at least prepare na ako, or kung pagsisimba ako or may party akong pupuntahan. Ayan, ang ganda niya. Gusto ko yung may mga ganito. Alam mo naman kapag mga Korean blouses, Korean outfit, ang gaganda talaga, halos kakaiba talaga. Kaya nga, para talagang napapaisip ako kung ako ay mag-Hong Kong or magko-Korea. Isa yan sa naka-list ko na pinag-iipon at pinaghahandaan kung sakaling matupad at ipagkaloob talaga ng Diyos. Kasi nag-iisip kami na Ate Tambe kung saan na naman kami pupunta kasi nga palagi kaming napunta sa Bangkok. Pero parang nakatap sa akin at napapaisip kami na kausap ko nga yung BFF ko si Edison kasi doon siya naka-base, doon nga siya nagtatrabaho as a teacher. Para napapagusto kaming doon ba kami pupunta or sa ibang lugar, or sabi ko nga sumama ka at init mo na lang kami para maiba naman yung pamamasyal natin. So pinag-uusapan pa naman namin yan until next year. But napapaibig ako sa Korea, ang gaganda. Actually, mahal naman talaga din sa Korea kasi nung nag-Jeju, South Korea ako for many times at nakapag-shopping ako ay talagang mahal. Para siyang Hong Kong din pag namili ka, mahal talaga. Pero pumunta ka lang sa mga market na medyo okay at not expensive, mag-search ka lang, makakahanap ka din. Wag lang din doon sa mga mamahalin, diba? So ang ganda niya, may tali-tali siya. Ayan. It's so beautiful.
'Diba? So, pinaghahandaan ko na yan kung saan ko susuotin, kung mga Christmas party ba dito or event or something, di ba? Or I don't know. But it's so pretty. Ayan. Ang ganda nito, oh. Ayan. Siguro nakapants ka lang. Para nakita kong nakapants, tapos para nakatupi yung pants mo, tapos maganda lang yung shoes mo, yung mango shoes kung suotin. Social na at classic na yung dating mo, di ba? Ito ay medyo mahal sa Q Fashion kasi mga new collections nila ito papasok ng winter. Kahit pa mga ganito talagang patok talaga sa mga winter time kasi pwede ka mag-coat or mag-jacket to protect yourself. Next naman is, gusto ko to, pero alam ko pag pinakita ko to sa anak ko ay baka hingin niya kasi ganito yung mga fashions na ino-order niya online. Ganito yung mga fashions na gusto niya sa mga Korean novela kasi ang dami niya to. I think may white siya, may brown na siya, may black na siya. This one, nakita ko to kay Kathleen Bernardo ba to? Ayan, so mag-pants ka lang or slacks ka lang. So iniisip ko to, may event kami sa office. So tamang-tama, summer ngayon or pwede ako magmanipis na t-shirt na white sa loob. Mix and match ko lang ay pwede ko nang ipampasok sa office or kung hindi naman, pwede rin ako naka-short. Dalawang purpose siya, pwede mo siyang ipang simba, pwede mo siyang ipang pasyal, pwede mo siyang ipang trabaho, pwede mo siyang pa-attend na party. It depends on you, pwede sa pants, sa shorts, sa slacks, sa skirt. Oh, diba? Ang ganda niya. So, napapaibig din ako. This is my second color na gusto. Kulay blue, light blue, kagaya ng suot ko. Itong suot ko ay galing to sa Bangkok, Thailand last year na nag-shopping kami. Ang ganda niya. Oh, tamang-tama ito sa ngayong summer na gagamit natin, 'di ba? So, ang ganda niya. Ayan siya. So, alam mo yung iba may partner, but for me, hindi ako masyadong mahilig sa mga slacks. Okay na sa akin yung sometimes nakakapag-slacks ako. Mas komportable ako sa pantalon talaga. But anyway, maganda rin yung may mga slacks ka. Meron din ako dyan para kung talagang emergency na pang interview or pang-trabaho, meron tayo, hindi na tayo bibili, diba? So, ang ganda niya. Yan. Diba? Next naman is, alam niyo naman ako, may travel kami next month. And talagang gusto ko talaga yung parang isahan na lang para itong travel namin ay parang isa o dalawa lang ang maletang pwede. Kasi binayaran din namin yung maleta. But anyway, very konti lang yung dala ko kasi kung makaisip ako mag-shopping sa lugar na to. Eto na naman tayo, pero same din naman na meron dong Marshall, Target, So, nag-iisip ako kasi gusto ko talaga isahang dalahan na hindi ako mahirapan kahit sa mga sapatos kong dadalhin. At mahilig ako sa dress. Pero sabi nga, medyo malamig na yung mga panahon na yon, pero summer pa din. Pero sa paghapon daw, malamig na. So, pwede ako magdala ng medyo hindi makapal na jacket. So, first kong nakuha itong black na dress. It's for summer. Para din siyang jumper side na pwede mo ding lagyan ng mga blouse. But for me, hindi na. Ganda niya. May bulsa siya sa gilid yata. I think so. So, tamang-tama ito dun sa birthday shoes ko or dun sa shoes na nabili ko sa Cerritos. So, tamang-tama siya. Bumibili kasi ako ng dress pero iniisip ko, kino-combine ko muna sa mga doll shoes ko or rubber shoes ko na meron ako dito para hindi ako mahirapan kung ano yung imimix ko dun sa damit ko. Yes, sa damit ko. Ang ganda niya. Oh, look. Like Korean talaga. Alam mo, talaga dyan sa Q Fashion, dyan talaga ako nakakahanap ng damit kasi talagang Asian siya, fitted siya sa akin. Hindi ako nahihirapan. So, ang ganda din ng likod niya. In fairness. Oh, diba? It's so cute. Makikita nyo to sa mga TikTok ko, Instagram ko, Facebook ko for sure. Ibubudol ko kayo. Kung may Q Fashion sa inyo, pumunta kayo, mag-budget kayo. Kasi hindi naman ganun kamamahal din ang mga dress nila. Basta hindi new collections. Punta ka rin na middle. Ito kasi new collections, kaya medyo, alam mo yon, medyo mahal. Lampas tuhod ko to, so hindi kita ang tuhod kong makinis. Ayan. So, eto, ang ganda niya. It's so cutie. Next naman is one of my favorite color. Yun naman, it's my second color is blue. Hindi iniisip ko kung ano susuotin ko dun sa lugar na pupuntahan ko. Ayan. Kasi pwede to dun sa rubber shoes na regalo sa akin ngayong birthday. I-hold ko na lang yan kung ano yung regalo sa akin. Ayan. Ganda rin niya. Look. It's so nice.
Hanggang tuhod ko din, lampas tuhod ko to. Ang ganda. Alam mo, ako palagi lang na kung ganito yung style ng dress ko, A-line. Hindi ako masyadong sa ibang dress. Pero sometimes maganda rin tayo nagka-try ng ibang dress na nating suotin. Kasi lagi kong iniisip, hanggang tuhod lang yung cut-off. Kasi nga, maliit ako, petit ako, hindi ako ganun katangkadan. So, dapat iniisip mo rin kung anong komportable at babagay na dress sa inyo. Para sa ganun, komportable din yung dating. Lalo na pag nagpipictures kayo, lalo na kung hindi ko mag-pictures, mag-post. Definitely gusto ko rin maging maayos ako. Syempre nagtitinda rin ako ng mga damit. Kailangan presentable din ako magsuot para naman katiwa-tiwala din bibili kayo sa akin, di ba? Ayan. So ang ganda niya. Look, it's so beautiful. Very simple lang naman siya. Hindi ako mahilig sa mga dress na iba't iba. Pero yung mga ganitong cut, happy na ako sa mga ganitong dress. Ayan. So, ayan yung mga nabudol sa akin ng Q Fashion. Napagastos po tayo. Diyos ko, sana niyo tayo gagastos. And, meron din akong binili na birthday gift na bag. For sure, i-hold ko yan. Maganda rin siya. Pang casual na pang trabaho ko kasi napapaibig talaga ako sa malalaking bag. Kasi nga, madali ang lakad, andun lahat. And then kapag may meeting, may kailangan dalhin lalo na yung laptop ko. Tapos kapag may mga travel, maganda rin may comfortable tayong bag. Tsaka nung simula na nagplano akong mag-aanak ako, gusto ko malalaki na yung bag ko para kung nabuhay yung baby ko, nandun lahat. Ayan, naisingit ko na naman yung anak ko. So ito lang yung mga nabili namin. Last na nagpunta kami sa outlet mall, napadaan din kami ng Q Fashion. And then we go to Lacoste, Converse, Steven Madden's. Tapos sa isang shop, sa Crocs, and we go to Q Fashion sa mga ilang nabili ko nung isang araw. At saka yung mga online dress from Preggy, kahit hindi man Preggy, pwede itong gamitin sa paglabas or pagsimba, na nabili ko sa online ng fashion, what we call this, and the name, fashion clothing. Ayan. So, tingnan nyo na lang. Kasi fashion clothing, meron din yan ng China, meron din yung Korea, meron din yan siyang Thailand. And alam ko, meron din sila sa Hong Kong. Alam mo naman mga Asian, ang gagaling mag-design ng mga damit. Kung gusto mong kolerete, gusto mong kakaiba, mag-try kayo. But for me, happy ako kasi nga nagkaroon ng Q Fashion dito sa Amerika. So, parang feeling ko nasa Korea ako at nasa Bangkok, Thailand ako kasi most of my dress na gusto ko ay naaayon at napifitted sa akin kasi most of her dress maliliit pero may mga malalaki rin sila, may mga large pero minsan napakadalang kaya napakaswerte natin mga petite kasi may mga ganyang shop na very cutie patuta yung mga dress nila, medyo kakaiba kasi minsan mahirap din bumili sa online tapos magkakatulad din kayo. Minsan maganda rin na magdadamit tayo na medyo kakaiba. Kasi pag bumili ako sa TJ Maxx, Marshall, magaganda talaga dyan. At saka bumili ka sa Burlington, Ross, or Didis. Sometimes kapag naglakad ka dito sa Amerika, minsan may kapareho ka. So minsan nagde-decide ako na pumupunta ako sa Q Fashion. Kasi Q Fashion is very petite at nandun yung mga gusto kong style. Ay nakakabili ako and sometimes wala akong naging katulad. Lalo na kapag nagsisimba ako, palagi ako nakadress. So wala akong nakakatulad talaga. So maganda rin yan minsan, may sarili kang fashion sa sarili mo. Kahit ano man ang suotin mo, very colorful, ano pa man yan, as long as carry mo, alam mo naman ang badoy at hindi babagay sa'yo, so mapag-iisipan mo yan, so makikarry mo talaga siya. Kasi ako at my age 40s, gusto ko pa rin alagaan sarili ko, I enjoy, and sobrang love ko na bihisan yung sarili ko, even though I have 4 days to sit here as my online work, and I have 1 day na nagkatrabaho sa labas, gusto ko maayos pa rin ako at makikita ako ng mga kasama ko sa trabaho ko na even though I am sometimes a full housewife dito sa loob ng bahay at nagbi-business ako or may shop man ako, ay gusto ko maging presentable pa rin ako. Lalo na may mga tinda din tayong ilang damit sa loob na ating shop dito sa Amerika at sa Pilipinas. Talaga nagbebenta tayo. Maganda rin minsan nagkakaroon sila ng idea na maayos din tayo. Hindi man ganun ka-perfect or kaganda akong pumorma, but for me, happy ako kasi sa mga sinesearch ko, sa mga advice nila, sa mga binibilhan ko, ay maayos naman ako magdamit. Kaya naman, happy ako at nabebentahan pa rin tayo. Ayan. Siyempre, kanya-kanya tayo ng opinion. Kanya-kanya tayo ng mga gusto at mga ayaw. So, alam mo, free yun kung anong gusto mong gawin sa sarili mo. At may sarili tayong opinion kung maganda o hindi ito. Ito naman ay base sa gusto ko kasi ganito ako mag-fashion, diba? Yun lang naman mga na-share ko para sa aming outlet mall.
sa Citadel. I think this coming Sunday magbablog ako kasi babalik kami doon. May mga ilang pasabay pa rin akong kailangan tapusin sa business namin. Maraming salamat po talaga kasi for all this 2025, we're so blessed and happy kasi naka 14 bucks po tayo. Laking tulong po ito sa mga ilang plans and soon nating negosyo pa. Kaya naman kahit maliit yung business natin, mahalin natin to, ipagdasal natin, pahalagahan natin, pasalamatan natin lahat ng sumusuporta, mga suki natin, maging bago o luma man. Maraming salamat sa inyo and God bless talaga. Na talagang for almost 4 years ko ito sa Amerika, tuloy-tuloy yung business natin, wala namang nagiging problema. Kaya maraming salamat po talaga. Ito yung last namin kagabi na halos pininipreno na namin mag-asawa at itatry namin yung best namin na makapag 15 bucks tayo for this year. Kasi last year naka 10 bucks lang tayo dahil umuwi tayo ng Pinas dahil very busy kami sa church wedding namin. But anyway, thank you so much. Laking suporta po niyan sa small business namin. Ayan. So, hintay ko lang yung asawa ko, magpe-prepare lang ako, and after that, pasyal tayo sa Starbucks, gusto namin mag-coffee, magkwentuhan. Uuwi din kami agad kasi bukas may pasok ang asawa ko sa office, tax season niya. And for me naman, nakapaglinis na ako ng ilan kahapon. Alam mo naman ako, very multitask wife ako. Pagkatapos ko umupo sa aking online work, pagka-check ng business namin, pagka-check ng business namin sa Pinas or sa mall, nakapagpahinga na ako, nakapagmerienda na ako, na-check ko na yung aming anak, ang mommy at daddy ko at mga ilang kailangan kong i-check sa email. Ako po ay utay-utay naglinis ng aming bahay. Hindi ganun kalaki yung bahay namin ito sa Amerika, kaya madaling ayusin, i-vacuum, walisin, magtapon ng basura. And being a wife, gusto ko maging maayos naman yung bahay namin pag narating yung asawa ko para kahit pagod siya, mag-refresh yung mind niya na makakapagpahinga siya ng maayos. Alam nyo ba, isa yon sa sinasabi ni Marie Kondo. Follow nyo po siya. Marami kayong tip na malalaman dyan as a wife. Kahit nagtatrabaho kayo, eto siya. Follow nyo siya na talagang you need a good space in your house. Maging maliit man o malaki ang bahay ninyo. You need to clean your house para naman sa ganun ma-refresh kayo sa daily life na meron kayo. Ayan, nakapag-share pa ako sa inyo. I think magbo-vlog din ako very soon sa aking mga ceramic collections na ang dami na nagre-request sa mga friends ko. What is my favorite toy? Kung ang mga bata, favorite toy nila ang pumunta ng Disneyland para maging masaya at makabili ng laruan. Bilang mommy na nag-start ako at prinamin ko sa sarili ko kahit maliit o malaki ang bahay namin, gusto ko mag-collect ng mga colorful ceramics na isa yung tinitinda namin sa aming shop dito po sa Amerika. Yan, bisita po kayo sa Meredondo shop, sa collaborations ng pop-up shop namin. Kasi may mga ilan ako dong nilalagay na The Happy Home o Bidens, may mga mug, may mga pinggan na order ko po riyan from Korea. Ayan. So, meron din ako sa Pilipinas. Alam niyo na magsimula ang mga pasabay natin, mga kaldero, kutsara, tinidoro, talagang sinuportahan po na mga masa-masa kong customer. Kaya maraming salamat po. Ayan. So, ang dami ko rin namang na-chika sa inyo. Ngayon is my rest day. Hindi ako magluluto pero prepare ko na yung lulutuin ng asawa ko. Sabi niya, relax ka dyan, ikaw naman na magpahinga kasi kahapon marami na akong nagawa. And this Friday, I think magmo-movie Netflix kami kahit medyo may pasok siya bukas sa office, overtime niya ay medyo late naman siya. So pwede kaming mag-Netflix, pwede pa kami magkwentuhan ng aming anak sa Pilipinas dahil ngayon ay Saturday sa Pinas. Ang long day ng bakasyon nila, kaya alam ko nakapagpahinga kahit sobrang busy ang anak ko sa school. Talagang palagi pa rin namin sinecheck yan, bini-video call kahapon. Bago siya mag-grocery, natutuwa ako sa anak ko. I'm very proud to Ate Tambe. Sinasamahan na niya si Daddy, sila na nagdilista, siya na nag-grocery. She's very mature na talaga. Talagang matanda na talagang anak ko. Talagang pagkausap ko siya, iba na. Kaya I'm so thankful and grateful kasi kahit malayo kami, ay napapalaki talaga namin siya ng maayos. Ayan. Ang dami ko na naman kwento sa inyo. Na-miss ko talaga mag-vlog ng ganito. And hopefully kung hindi man tayo makapag-vlog ng tuloy-tuloy, at least may mga dinadiary ako na happy moments and good memories na meron pa rin ako dito sa Amerika na na-share ko sa inyo, diba? Kahit na anong pagsubok ng pinagdaanan natin, lilipas din yan. Kailangan lang natin na tibayan ang loob natin, syempre yung prayers and faith. At sabi ko nga sa inyo in my last vlog, kapag nasa tamang tao na kayo, paligid, asawa, anak, kaibigan, yung peace of mind ninyo, talaga namang very happy at sunod-sunod uli yung blessings na marireceive. Okay?
Antisin ko muna ito. Hintay ko ng aking asawa para makapag-relax naman tayo kasi weekend na, di ba? Sometimes we have a busy days of your week. Kailangan mo pa rin ipahinga yung isip mo, yung katawan mo kasi isa lang yung buhay natin. Kaya wag natin masyadong pagodin or stress yung sarili natin, di ba? And wag nating sayangin yung moment na pwede mong makasama yung mahal mo sa buhay, anak mo, asawa mo, ang magulang mo na sabihan mo ng I love you, na-appreciate mo sila, ang yung asawa na laging nandyan, ups and down, na-appreciate mo siya, yung tamang chill lang kayo, maayos na coffee, or nasa bahay kayo na may simpleng dinner lang kayo, nood ng TV, kumustahan, is a very best way to do every weekend. And syempre yung kayo magdasal, magsimba, is a very helpful for your relationship talaga. Ayan. So, yun lang yung masashare ko kasi talagang iba talaga sa pakiramdam kapag may ganun kayo. Parang lahat maayos, komportable, very chill, focus ka lang, and you know, very good things talaga yung ganun. Yun lang yung masashare ko. And yun lang, every week huwag natin kalimutang maglinis ng ating bahay to refresh again and to start the week natin. Ayan, bilang nanay, alam kong mapakahirap ng ating task, mahirap yung trabaho natin kasi for us, nagkatrabaho tayo, hindi lang tayo asawa, hindi lang tayo mommy, hindi lang tayo kaibigan, hindi lang tayo anak. Kung hindi, tao lang din tayong napapagod. But you have to be, i-multitask mo lang. As long as nakapagpahinga ka na, nakarelax ka na, walang masama kahit marami tayong duty ang magpahinga. Importante yan para makapag-recharge tayo at magawa natin ang lahat. So, ipisin ko na to and see you guys later pag nandiyan ang asawa ko. Bye! Sweetie! Sa'yo mag-hi ka muna. Sweetie. Guys, nandito naman kami sa isang groceryhan, the Mexican groceryhan, parang for less ba something. Daming chocolate, guys, kasi malapit na yung Halloween, kaya ganito. So, kailangan kong bumili kasi may mga orders ako at magpapakargo ako sa Pilipinas. So, let's go, guys. Well, it's Speedy and we're here in Palas. Guys, nasa loob na tayo ng Libby's. Grabe, dami nilang kilo. Pamimili na uli ako ng kailangan kong ipadala sa Pinas. Ang dami rin nilang curtains. Eh, napakadami nila. Ito yung mga pang-Halloween nila, guys. Hanap pa tayo ng mga kailangan talaga. And soon, syempre, ang dami ng mga gamit dito. Punong-puno na naman sila ng stock. Diba? Ay, alam mo, gusto ko to. I like this one. Paglipat na namin ng bahay. Ganda yan. Perfect. So guys, titingin muna ako ng kailangan ko dahil nagmamadali na rin kaming umuwi at pagod na si Sweetie.
So let's go guys. Na si Sweetie for dinner. Guys, I'm closing my vlog na. Tapos na kami mag-dinner ni Sweetie. Nakita niya naman kanina nagluto siya ng ampalaya. Kasi pagkadating namin, nagpahinga lang kami tapos naligo na siya para siya na yung makapag-prepare ng dinner. Kasi sabi nga siya naman daw, siya din ang naghugas ng pinggan namin. Alam mo kami bilang mag-asawa, give and take kami. Pag pagod ka, pagod ako, talagang nagtutulungan kami sa mga gawaing bahay. Importante yan mga babae. Hindi porka tayo ang babae, tayong ilaw ng tahanan, tayo ang nanay, tayo ang kikilos. Although, syempre, most of the time, mas marami tayong ginagawa sa ating asawa sa loob ng ating tahanan. Pero, sometimes maganda rin talaga na ang asawa natin ay marunong ng gawain sa loob ng ating bahay. Importante yan. Hindi palaging asawa na mag-iisip na magluto, magsuserve sa kanya, di ba? Hindi. Masarap din minsan na ikaw yung nilalambing ng asawa mo at ikaw ang pinagsisilbihan. Give and take din yun. Ayan. So, dahil nga mansari namin, every month talaga, kami lang yun yata, I don't know, comment down below kasi kahit kasal na kami sa church wedding and civil wedding, lagi pa rin namin binabalikan yung mga special na nangyayari sa amin every month nang kami nagkakilala. Kaya every month talagang kami ay nagsiselebrate ng mansari namin. So, naisip namin kaninang mag-coffee para makapag-banding, makapag-relax, makapagkwentuhan. Although palagi naman kami nag-uusap at nagkukumustahan. Pero iba pa rin yung kahit simple lang na upo nyo, mag-chill kayo, nasa ibang lugar kayo, nakaka-relax din talaga. At mas marami kayo pang nadi-discover sa isa't isa, diba? Minsan bigyan nyo rin ng post sa sobrang busy nyo sa isang linggo ang isa't isa. Yon. Kami ay magpapahinga na. I think magna-Netflix na kami. Matutulog na rin kami na after that mag-grocery para makapagpahinga na kasi tomorrow is office day pa rin ni Sweetie. Kahit Saturday na overtime siya, is tax season nga dito sa Amerika. So, kailangan pa rin niya magpahinga dahil sobrang pagod din yan. Kahit nakaupo ka, nagko-computer ka, I know, sobra. And kaya ka may passport dito dahil may mga, alam mo yun, may mga plans pa tayo for next year. Ito sharing lang to, nakita ko to sa isang sinusubaybayan ko rin at naging friend ko na rin ngayon na halos nakakausap ko din siya. Napakaganda rin ang vlog niya. It's me Irish. Ayan, ito ang vlog niya. Subscribe niyo siya. Napakagaling at napakaganda ng kanyang vlog. So, nakita ko kasi sa Dubai din siya dahil galing nga ako ng Dubai for 16 years. Dahil doon nga ako nagtrabaho before pag-graduate ko ng college. So talagang familiar ako sa mga vlog na ginagawa niya at nakaka-miss. Isa pa rin yan na plan namin pumunta ng Dubai pero hindi pa namin alam kung kailan kasi nga ang mahal din ng pamasahe. Kahit nandun yung isa kong BFF na si Ruby na handa kaming bisaan papunta doon. Ang problema, ang mahal ng pamasahe. Mas gugustuhin pa namin umuwi ng Pinas. Ayan. Total naman tagal ko na sa Dubai. Nakita ko na rin yung mga yun. So parang ayoko na rin siyang balikan. Parang ganon. So, ito nga nakita ko na nag-apply sila sa Japan. So, iniisip namin next year kung Japan or Hong Kong kasi hindi pa nararating yun ni Ate Tambe. Kasi most of the time na pinapasyalan namin ni Tambe is Thailand lang palagi. Many times na. So, parang ako naman napapaibig ako sa Thailand kasi nag-i-enjoy ako sa pamamasyal, sa pagkain. Andun din yung BFF kong si Edison. Kausap ko nga siya kahapon, sabi ko, Hong Kong na lang tayo kasi mga kapatid ni Edison nasa Hong Kong. So, doon na lang tayo pumunta. Kaya lang, pag December kasi sa Hong Kong, winter din, sobrang lamig. So, parang ayaw na daw ng ganung kalamig. So, hindi pa namin alam kung saan, pero nagpe-prepare kami. Kasi sharing lang to, matagal talaga ay nagpo-plan na agad kami kung saan kami pupunta pag uuwi kami para alam namin yung ticket, anong gagasusin, kaya ba natin, kaya bang i-budget. Kasi nga, meron talaga kaming travel fund at meron din kaming baon fund, ganon. So, matagal pa lang yan kahit papano, basta may extra, lagay, at kung anong pwedeng matagpuan, dun kami i-decide kung saan talaga at hanggang kaya lang namin. Hindi kami nag-over limit na gawing ito. Syempre may mga responsibility din tayo. Gusto rin nating makaipon. Hindi lang naman tayo nagtatrabaho, nag-extra business para ilustaw lang or ibakasyon lang. Hindi naman. Palaging nasa gitna na pag-uusapan ng maayos at pinaplano ng maayos, binabudget ng maayos. Kung hanggang saan mo lang kaya, dun ka lang. At pwede mo uning paghandaan, pag-ipunan,
kung gusto mo talagang matupad yun. So kami, kagaya nung travel namin ngayong birthday ko, ay talagang ito ay pinag-isipan pa last year, pinag-ipunan, pinaghandaan, pinag-budgetan, para sa ganun very chill yung bakasyon namin. So this time, malayo pa naman yung uwi namin next year. Pero lagi kaming may finalize ng November or December. Kasi nga may friend kami nagtatrabaho sa travel agency. Kapag may mura, kinukuha niya agad kami. Para sa ganun, nababudget namin. Lalo na kapag Pasko tayo uuwi, syempre gusto nating maging masaya at maging masaya ang pamilya natin. So kailangan talaga na very chill ang lahat at magaan. So wala tayong stress, di ba? So yun naman, yun lang na sharing ko sa inyo. Kasi kami ni Tambe ay kukuha talaga ng visa kasi si Bingo ay American citizen na, blue passport na siya. So kahit saang bansa ay pwede na siyang pumasok nang wala siyang visa. So by the way, hindi pa ako makapag American citizen. Sana this year magre-review na ako, kaya lang nabuntis nga ako. So pinaghahandaan ko pa rin, nagre-review na rin ako kasi may test po yun at saka may bayad din siya. So mahirap ang magkamali, so kailangan mag-review ka ng mahusay para hindi tayo nag-aaksay ng panahon at pera kasi malaki din yung bayad. And then dahil nga po kailangan ko pa ng Filipino passport dun sa mga paghahandaan naming business sa Pinas bago ako mag-American citizen. So very soon yan, ichishika ko yan sa inyo kung anong process para kung nandito kayo sa Amerika na gusto nyo maging American citizen. It's another vlog na mali mo makapag-share ako ng experience ko at makapag-share din kayo ng experience. So, pero matagal pa po yun kasi wala pa sa plano ko dahil marami pa akong gustong gawin. Yun, so yun lang naman masishare ko sa Friday na to. Nag-enjoy ako na nakasama ko kayo sa mga shopping haul kung hindi ko na naman napigilan. Pero sabi ko nga sa inyo, pag bumibili ako, basta yung extra or yung allowance ko lang. Hindi ako na-limit doon kasi ayoko talagang magagastos din na hindi naman dapat. This time, mas maganda, mas maging mature na tayo sa bagay-bagay kasi mas gusto kong paghandaan yung pagbili ng ticket at mas gusto kong makasama ang magulang ko at anak namin sa Pilipinas at mga ilang kaibigan namin. Kasi kahit malayo ako, sobrang blessed ako kasi talagang nandun yung, alam mo yung hindi nagkakasakit ang magulang ko, napakaswerte ko na noon. Every 3 months sa Papa General check-up ko sila, nasi-check ko sila dahil nga matatanda na sila. Kahit anong pilit ko na pumunta silang Amerika, pero ayaw na nila kasi nga ang tagalo ng 14 hours na biyahe or 13 hours, syempre tatanda na sila. So talagang kami na yung nag-a-adjust para kahit papano every year or second of the year, ika 2 years, makasama namin sila, maalagaan namin sila, mayakap namin sila. Although everyday naman kami ay nag-uusap, lalo na si Daddy, I'll always check to Daddy, kinakausap ko siyang mabuti, kung anong kailangan niya, anong nararamdaman niya, anong gusto niyang kainin, anong gusto niyang puntahan, talagang alagang-alaga ko siya. And alam mo naman kasi this time yung nandiyan yung mga uli-anin, pero I'm so thankful kasi malinaw pang pag-iisip niya, yung routine na ginagawa niya, nakakapagluto pa siya, nakakapaglinis pa siya ng bahay kahit may kasama na kami sa bahay na ate, pero talagang ginagawa pa rin niya. Talagang nandun pa rin yung sipag at lakas ng katawan niya, kaya thankful ako. Si Mami naman, tuloy-tuloy pa rin ang happiness niya kasi nga siya nag-aasikaso ng mini business namin sa Pinas. So talagang nakakatulong ito para ma-exercise sila, maging malakas sila. So kahit malayo ako, nandun pa rin yung yung everyday na i-check ko talaga sila. Pero yung lahat ng pangangailangan talaga nila ay talagang naibibigay talaga namin. So kaysa kung saan-saan pa ako pumunta, magbibili pa ako ng kung ano-ano, talagang nilalaan namin makita sila at makasama sila. Lalo na sa special na okasyon na Pasko at Bagong Taon. Isa to sa pinakamasaya at memorable sa Pilipinas. Kaya habang buhay pa ang magulang natin, alam nating may extra tayo, na hindi pa sila nagkakasakit, nakakausap pa natin sila ng maayos, kwentuhan pa rin, lambingan pa rin, ay puntahan natin, di ba? Iba kasi yung sa phone na nakikita natin, nakakausap natin, but good to din na nakakausap natin, na I love you natin sa phone, nagpapasalamat tayo. Pero for us talaga, we effort to go home para makasama sila. Ayan. Syempre yung aming anak, talagang anak namin, especially para mas mabigyan pa namin ng attention at pag-aalaga siya. Yun lang naman ang share ko ngayong Friday. Ako'y magpapahinga na. I think mag-Netflix kami ni Sweetie. Tatawag kami sa Pinas kasi tulog pa yung anak namin kanina nung pagtawag namin.
Kasi nga, bumili na naman ako ng pangregalo sa school nila for Christmas, maihabol ko para sa ganun. Prepare na siya at wala na siyang iisipin. Ganyan ang mami. Ang mami palaging Girl Scout na prepare ang anak niya para walang stress ang iyong mga anak. Diba? Malayo pa lang, gusto ko maayos na siya. Guys, thank you for watching my vlog. Happy weekend po. Hindi ko alam kung kami ay magbo-vlog ngayong Saturday, Sunday. But tomorrow, we plan to go to church. Yan lang naman ang ginagawa namin, church. Nakapag-grocery na rin kami. Nakapag-linis na rin ako kahit papano. Pero for sure, bukas, linis-linis pa rin. And ngayong Sunday ay ang asawa ko daw mag-laundry, diba? Napakabait ng asawa ko. And siguro pahinga lang, tulog, movie. I don't know kung kami ay mag-vlog on Sunday para ma-share sa inyo mga weekend vlog namin. Hopefully, kasi gusto ko rin makapag-save pa ng mga memory sa ating vlog. Pero maganda talaga kasi hindi yung ulit-ulit din yung mga ginagawa natin. Para sa gano'n naman, mas maganda pa rin masasave natin sa ating YouTube. Guys, thank you for watching my vlog. Mag-good night na ako sa inyo. Happy weekend po. Ingat po tayong lahat. And see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again on Friday vlog. Bye guys! I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. But someone touching my strings and sing a song I've never heard, something so sweet.